Hello kaibigan, welcome po once again dito yan sa inyong programa na kung saan ay hatid na itugon sa ating bawat tanong. And this is Solution with me and my name is Laverne Ducot. Ako po inyong makakasama at sasamahan kayo mula ngayon hanggang mamaya. At maraming salamat po sa mga awaiting nagbukas sa ating programa ngayong Tuesday night. At napakinggan po natin of course ang kapapatugtog lang na awitin taken from I think 40th anniversary ng Papuri Music Ministry. Nasaan, ano pa yung title nun? Paano kung wala ka Jesus? Mula po sa napakagandang tinig ni Mr. Ruben Laurente at isunulat para sa atin ni Mr. Junji Marcelo. Samantala yung first song naman po natin para sa mga nagtatanong ay isang awiting inawit sa atin ni Miss Joni Villanueva na isinulat ni Brother Paul Armesin, ang sino ba naman hindi nakakaalam na awiting Sukdulang Biyaya. At syempre pa, ito po ay inyong napakinggan. Dito po yan sa ating programa, naghahatid ng tugon sa ating bawat tanong. And once again, this is Solution with Laverne Ducot. Excited po ako tonight dahil ang ganda po na ating mga pag-uusapan. Pero bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang pasalamatan kayo, ating mga kaibigan na patuloy po tayong sinasamahan every Tuesday night. Tuesday night dito po yan sa Pilipinas at bagaman tayo po ay napapanood sa buong mundo at kasama ko na rin pong pinapasalamatan na ating mga kaklase na bagaman kayo po ay sa iba't ibang time zone ay sinasamahan tayo at meron tayong mga nababalitaan kahit na hating gabi sa kanilang kinaroroonan ay sinasamahan pa rin po tayo. So thank you so much for joining me dito po sa Pilipinas every Tuesday night at 7:30. Pero binabati ko po lahat ng mga kababayan natin sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat po ng panig ng buong mundo. Isang magandang umaga, mapagpalang tanghali at gabi dahil tayo po talaga naman hindi mapipigilan. Salamat sa social media at tayo po'y naaabot o inaabot natin ng mga tao anuman pong time zone na naroroon kayo. And thank you so much muli po. At kung kayo pinapapagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, pwede po ba akong maglambing? Paki-share po yung ating broadcast nang sa gayon ay hindi lamang po tayo napapagpala at natututo because isama nyo na po ang inyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kakilala at ang inyong mga kapamilya. So please paki-share yung ating broadcast. Pwede po ba yun? Pwedeng gawin na po natin ngayon. Paki-share yung ating broadcast sa inyong mga kaibigan dahil ang ganda po ng pag-uusapan natin tonight. Yes, so once again, thank you in advance mga classmate at salamat po sa inyong pagiging kaagapay, kapartner sa ating gawain dito yan sa Solution with Laverne Ducot. And of course, binabati natin happy birthday today. Nagsiselebrate po ng birthday si Nanay Feli Rayo. Nanay, kumusta po kayo? Bagaman hindi kami nagkikita pa in person ni Nanay pero siya po ay suki na natin sa ating Bible study every Tuesday night. Si Nanay Feli Rayo po ay ang butihing nanay ni Brother Joel Rayo. Yun. At salamat po sa inyong buhay. At dalangin ko po na patuloy po kayong papalakasin ng Panginoon. Maranasan niyo po ang kalusugan sa inyong kaluluwa at ito po yung magmamanifest o maihahayag sa inyong katawan, Nanay Feli. And of course, happy birthday din. Celebrate po na kanyang birthday today si Mami Susan Cuevas naman, ang atin pong kapatiran sa Gospel of Grace and Truth Christian Church dyan po sa Taytay, Rizal. At binabati po natin ang Mami Susan sa ngalan po na aming pamilya. Happy birthday and see you on the second Sunday of June. Yan. Binabati rin natin happy birthday ang isa sa mga anak nila, Brother Macoy Alcantara at Sister Jackie na si John Angelo Alcantara. Happy birthday, kapatid. And we hope to see you soon. Dalawin mo kami dito sa church at pagsaluhan natin ng biyaya ng Panginoon. And as promised, ay babatiin ko muna po lahat ng mga kaklase natin na sumusubaybay ngayon. And thank you for being with us tonight sa mga kaibigan nating nanonood at kasama natin. Of course, salamat kay Sister Leonora Dacumos. Maraming salamat po, Nanay, for joining us tonight. And not to forget ang atin pong kapatid na si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Si Nanay ay dinalo po tayo last Sunday. Maraming salamat po sa inyong pagdalo kasama ng kanyang anak, ang asawa ng kanyang anak at ang kanyang mga apo. Isipin niyo po mula pa sa Angono o Angono Rizal.
Angono no? Yun daw ang tamang bigkas Sila po ay tumuloy pa dito sa Las Piñas. So nanay, I believe nanonood po kayo. Masayang-masaya po kami nakasama kayo. At kung kayo po ay mapapadako pa muli sa Las Piñas, please dalawin niyo po kami muli pa. At maraming salamat. Of course, binabati rin natin si Ate Jackie. Blessed evening sa iyo, Ate Jackie. At mga kaklase natin sa SJC, maraming salamat. Si Brother Fidel Gabiola, hello Brother Fidel, see you on Sunday. At kay Ate Erica, maraming salamat po. And I'm hoping na kasama rin natin sa Ate Erica tonight. At binabati rin natin, thank you for joining us tonight, Sister Sally Geronimo Rayo. Nakauwi na po ba si Brother Joel? Nasa bahay na ba? And congratulations sa kanilang panganay. Ano yung event kanina? Pinning ceremony. Ayan, congratulations sa kanilang panganay. And of course, binabati rin natin nandito si Teacher Nelly. Si Teacher Nelly Maria Lasso. Maraming salamat po for joining us tonight. Binabati rin natin si Pastor Chan, nanonood ngayon, kasama natin. At Kuya Gio, nandito rin. Happy Choose Day Night. Yan, choose. Pinili niya ang gabi na makasama tayo. Salamat, Kuya Gio. Binabati rin natin si Sister Andeng San Andres at ang kanyang hubby. Si Brother Alan, Sister Becky, Amber Nidea. Good evening po, watching from Bicol. Wow, ang layo nun Binabati din po natin si Sister Mylene Petalino Magadia, who's watching right now. Hello po, Sister Mylene. Sister Meng Francisco. Wow, parang nasa DZS Papuri Radio Show. Uy, nakikinig po kayo before. Talaga? Namimiss ko na nga rin mag-radio Talaga. Maraming salamat. Sister Meng pala ay tagapakinig natin sa Papuri Radio Show. Sarap banggitin, Nakamiss talaga Sister Gigi Cristobal Mendoza, mabiyayang gabi rin po sa inyo. At binabati rin natin si Brother Joel and Don Castro watching here in Camarin, North Caloocan. At salamat din po kay Sister Rosemary Casoco. Blessed evening din po sa inyo. Good evening din po, Pastora Ann Bunye. At buenas noche a todos. Sabi ni Kuya Gio. Cuneta Belino. Tama ba yung sinasabi ni Kuya Gio? Ano ba yan? Espanyoles ba yan? Maraming salamat, Kuya Gio. And si Nanay Medi Remo, blessed evening din po sa inyo. Diyan sa Taytay. At binabati rin natin si Ate Ellen, Maria Ellen Mateo Losito. Good evening din po. Buti na lang available si Ate Ellen ngayon. At blessed evening din kila Sister Ruth Katakutan. Maraming salamat po at kayo po ikasama namin tonight. At yun na, nandito na si Brother Joel. Thank you for the greetings for my nanay, Pastor Laverne. Maraming salamat. At kay nanay, I'm hoping na one of these days ay madalaw namin kayo. Kasi masarap nagkakaroon ng namimiss natin yung puto ni nanay, Sarap nung pagluto ni nanay. Nanay, hindi naman sa nagpaparinig ako, Pero talagang masarap po yung inyong pinatikim sa amin na puto. And we're hoping na magkita-kita tayo soon. And pag-pray po natin din, speaking of pagkikita-kita, sa November ba? October tayo, Kuya Aves? Third week ng October. Yes. Actually, ika-7 taon na natin. We're praying na magkaroon tayo ng solution with Laverne Ducot Convergence. Ginagawa ko na sa Papuri Radio Show ito before, na kung saan ay makikita-kita tayo, makifellowship tayo para yung mga hindi natin nakikita pa in person ay mamimit na natin finally. So pag-pray po natin yan, pinagpipray din po natin. And God bless Pastor, sabi ni Brother Wingard, sa lahat po ng mga nakikinig sa inyo. Maraming salamat po at blessed evening po, sabi ni Sister Linden Macaraeg. Ngayon din, salamat kay Brother Ricky Villarasa Losito. At narito pa si Sister Lori Amistad. Blessed evening din po sa inyo. Sister Liza Argana, maraming salamat po for joining us tonight. At please, mga kapatid, huwag kayong aalis at mas mainam po, i-share nyo po yung ating broadcast tonight dahil ang ganda po nating pag-uusapan. At atin pong message for tonight ay binigyan ko ng temang, title na God's Grace Exposed. At with this question, at gusto ko po maging, nagpapalitan tayo ng ating mga nalalaman. Pwedeng kuro-kuro, pwedeng inyo pong saloobin sa ating question for tonight na
Ano nga ba ating question for tonight? Is God's grace hyper? Is God's grace hyper? Of course, sa ating pong mensahe tonight entitled God's Grace Exposed. Dito lang yan. Siyempre pa, sa inyong programang At bilang pagtugon po sa ating question for tonight, it's God's grace hyper. I would like you to join us. Please feel free to give us your answer. So once again, this is our question for tonight. It's God's grace hyper. Kaya nga po yung ating message for tonight ay binigyan ko ng title na God's Grace Exposed. I-expose natin talaga. Ano ba talaga ang biyaya ng Panginoon? Well, basically, ang biyaya po ng Panginoon, gaya po ng awiting ating pinakinggan kanina, ay sukdulan. Sa Tagalog po sinabi yung sukdulan, extreme. Pero maraming po mga mananampalataya, hindi nila matanggap ang sukdulang biyaya. Pero sa totoo lang, talagang sukdulan ang biyaya ng Panginoon. Now, kung tatanggapin niyo po ito, that's good. Pero marami pa rin po sa mga mananampalataya sa ngayon, hindi nila matanggap that God's grace is hyper. So to answer the question, is God's grace hyper? Yes. Now, meron po man nagtatanong sa akin, Brother Laverne, if God's grace is hyper, give me a passage from the Bible. Yes, I'll be giving you a passage from the Bible. So alamin po natin, ano ba talaga ang elemento ng biyaya ng Panginoon? Ito po ba talaga ay hyper? At itutukoy natin, ano ibig sabihin ng hyper? Bakit hyper? Saan nagsimula ang salitang hyper? Kung bakit meron pong nagsasabi sa atin na yung tinuturo daw po natin na biyaya or grace ay hyper. At pag pinag-uusapan ng hyper grace, it connotes a negative impression. So tayo po bang mga nagtuturo ng hyper grace ay nagtuturo ng maling ebanghelyo? Well, basically, God's gospel is His grace. Hindi po isa sa mga mensahe ng ebanghelyo ang grace. Grace is the gospel itself. Amen. Now, going back sa ating passage na bibigay sa inyo, meron bang verse na nagpapatunay na God's grace is hyper? At sinagutan na po natin yung ating question for tonight. Ganito kaaga. Let's read Romans chapter 5, verse 20. Moreover, the law entered, that the offense might abound. Now, dumating daw po, pumasok ang kautusan. Bakit? Upang managana ang kasalanan. Yun po ang sabi ng talata. Samantala, marami pa rin po mga mananampalataya nandito pa rin sa lumang kasunduan ng kautusan. Now, ituloy natin ang pagbabasa still with Romans chapter 5, verse 20. Second part. But where sin abounded, grace abounded much more. Yung pong words dito, actually yung word pala, na abounded, it has two different meanings. Dito muna tayo sa first abounded. But where sin abounded, yung pong word na abounded dito in Greek. Bakit Greek, Laverne? Kasi yung pong New Testament was written in Greek. So alamin natin yung word na abounded here. The word abounded in this passage, yung first abounded in Greek, it's pleonazzo. Come on, say this with me. Pleonazzo or pleonazo. It means superabound. Pero magugulat kayo dito, yung second abounded, grace abounded much more. Actually, ang tama dito, grace abounded. Anak, dapat ang naka-highlight ay abounded much more. Anong tawag dito? Emphasize natin yung ilagay natin sa I-highlight natin, yun ang tamang word, i-highlight natin. Abounded much more. It's in Greek, huperperisio. Ano ibig sabihin ng huperperisio? Dito po galing yung hyper. Hindi lang siya super. Yung kanina abounded, super, yung pleonazzo, super, abounded. Pero yung huperperisio, dito po nanggaling yung hyper, it's hyper. Hindi lang basta hyper. Huperperisio, abounded, much more exceeding, hyper abound. So, biblical ba yung hyper grace? Yes, nasa Bible po iyon. At ang biyaya po ng Panginoon, huwag niyo pong nililimitahan, talagang sukdulan, extreme ang biyaya. Now, yung pong grace mismo, hindi po ito pwedeng, kasi sinasabi ng iba ay, ano yung term nila, masyado nating inaabuso ang biyaya. Hindi po pwedeng abusuin ang biyaya. Alam niyo po, ang umaabuso dito, yung mga taong hindi na inuunawa ng biyaya, pinipili po nilang abusuhin sila ng kalaban.
Kasi akala ng iba, kapag nasa biyaya ako, gagawin ko na yung gusto ko, hindi naman ako papagalitan ng Panginoon, hindi ako paparusahan ng Panginoon. Yun po yung mga taong wala sa biyaya, sila po ay nasa ilalim pa rin ng kasalanan. At sabi ng Romans 6:14, kung kayo po ay nasa ilalim pa rin ng kapangyarihan ng kasalanan, you are not under grace but under law. Basahin niyo po yan sa Romans 6:14. Now, going back dito po sa ating pinag-uusapan. Kasi nga daw tayo po mga nagtuturo ng grace, hyper. Biblical po ito. So, clearly, the Bible tells us that God's grace is indeed huper perisio or hyper super abounding grace. Napakalinaw po nito mga kapatid. So napakamakapangyarihan po ng biyaya ng Panginoon. So ngayon, iisa-isahin po natin yung mga accusations sa atin ng ibang mga kapatid natin sa Panginoon. Of course, ako po personally, wala po akong tampo, wala akong sama ng loob po sa inyo. Magkakapatid tayo sa Panginoon. Alam niyo sa Biblia, tayo po itinuturing sa Galatia, no? So, yung sulat po sa Galatia, na tayo raw po ay we have one father but different mothers. Amen. So tayo po mga nasa biyaya, ang atin pong ina ay si Sarah. Yung mga actually wala naman talaga nasa purong kautusan eh. Nasa mixture sila po, ang ina nila si Hagar. Isa lang yung ama, si Abraham. Pero tayo po mga nasa biyaya, pinapakita po natin tayo yung mga anak ni Sarah. Amen and amen. So, alamin natin, sa ating pong pag-aaral na ito, sisikapin ko pong iisa-isahin sa inyo kung kakayanin po na ating oras. Pero, by the grace of God, sa mga susunod at sa kalooban po ng Panginoon, sa mga susunod na mga Martes, ay iisa-isahin po natin yung ilan sa mga akusasyon sa atin bilang mga tagapagturo ng hyper grace. Na sabi po ng ilan nating mga kapatid sa Panginoon, na mali daw po yung tinuturo natin. Samantala, meron naman tayo napakinggan kanina awitin na sukdulang biyaya. Ayan po, awitin na pakinggan natin. Or hyper grace. So, simulan po natin, dahil tayo raw po mga nagtuturo ng hyper grace, ay radical sa pagtuturo ng forgiveness. Napakasukdulan daw po ng ating itinuturong pagpapatawad ng Diyos. And nabasa ko rin po ito sa isang article against hyper grace. Now, let me quote this for you. Radical forgiveness, and I quote, hyper grace teachers often stress that all sins, past, present, and future, are completely forgiven at the moment of salvation. And therefore, Christians don't need to confess individual sins for forgiveness. Ang pagkakamali po sa pagkakaunawa ng marami po sa mga kapatiran natin sa ngayon, ang inaakala po nilang kasalanan na pinatawad sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo ay yung kasalanan natin na ginagawa at mga gagawin pa sa hinaharap. Kaya po hindi nila matanggap na tayo po bilang mga mananampalataya at ako po bilang pastor at tinuturo ko po ang sukdulang biyaya at lagi po sinasabi sa aming sambahan that indeed we believers of Jesus Christ, we Christians are indeed forgiven completely. Pag sabi kong forgiven completely, sabi ng Biblia, we are forgiven from our past, present, and even future sins. Alam niyo kung bakit? Kasi po, nung ipinako ang Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo, that was 2,000 years ago. So yung kapatawaran po, yung scope ng kanyang kapatawaran, future, wala pa po tayo noon. Pero kasama po tayo sa mga pinatawad sa ating mga kasalanan. Now, ito pong pagkakamali ng maraming mga mananampalataya sa kanilang pagkakaunawa. Ang akala po ng marami sa atin na tayo ay pinatawad sa ating mga ginagawa at mga gagawin pang kasalanan. Kaya hindi nila matanggap even yung mga present and future sins were already forgiven. Now, sa wikang Griego po, itong yung mga kasalanang ginagawa at mga gagawin pa. Sa wikang Griego, ang mababasa natin sa Biblia, ito po yung tinatawag na hamartano. Or ito yung sinful acts, sinful deeds. Sa Tagalog, ito po ay mga kasalanang ginagawa at mga gagawin pa. O tinutukoy natin dito mga pandiwa o verbs sa English. Sinful deeds. Hindi po ito ang ginawa ng paraan ng Diyos o pinawi niya sa pamagitan ng kanyang bugtong na anak sa kanyang kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo. Hindi po yung hamartano. Ang ginawan po ng ang ginawan po ng paraan ng Diyos para mawakasan po ang kasalanan ng tao doon sa krus ng Kalbaryo sa pamagitan po ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak na si Kristo, ay yun pong tinatawag sa wikang Griego, yung atin pong hamartia. Come on, say this with me. Hamartia or hamartia.
Ano ibig sabihin ng hamartia? Wikang Griego. It's the hamartia, wikang Greek yan, ano? It's the sinful nature of men. Now, ano itong sinful nature? Ito po yung kasalanan ni Adan na minana ng sangkatauhan according to Romans chapter 5 verse 12. Sa Tagalog, ito po yung tinatawag na makasalanang kalikasan na minana natin kay Adan. Or sa English, sinful nature. Ito po yung kinalinga ng Diyos at sa pamagitan po ng kanyang bugtong na anak sa krus, sa kanyang kamatayan, winakasan na po itong kasalanan. Ito kasi sa Tagalog, yung kasalanan lang. Pero sa wikang Griego, napakayaman. May kasalanan, hamartia, that sinful nature. Yung hamartano naman, sinful deeds or sinful acts. Now, kapag ang isang tao po ay wala pang relasyon sa Panginoon at nananatili sa kanya yung tinatawag na hamartia, natural po sa inyo na magkakaroon kayo, magpuproduce kayo ng mga hamartano, sinful deeds or sinful acts. Pero matalino po ang Diyos. Ang kanya pong inasikaso sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang bugtong na anak, hindi po yung hamartano, hindi yung sinful deeds. Produkto lang yun ng hamartia. Kundi yung hamartia, the sinful nature itself. Now, let me give you John chapter 1, verse 29. The next day, John the Baptist saw Jesus coming toward him and said, "Behold, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Now, take note of the word sin in this passage. It's hamartia. So, ito po yung inasikaso ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo. Now, winakasan na yung hamartia. Now, ano yung hamartia? Kuya, pabalik natin. Hamartia, it's the sinful nature na minana natin kay Adan. Romans chapter 5, verse 12. So, kapag ang tao po ay natanggal itong hamartia sa pamamagitan po ng ating paglagak ng ating pananampalataya kay Kristo at sa kanyang mga tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, talagang hindi na po tayo magpo-produce. Mababawasan ang production ng sinful deeds and sinful acts. Kaya po ako naniniwala personally, dahil matalino ang Diyos, that indeed, at the cross, tayo po mga naglagak na ating pananampalataya kay Kristo Jesus at sa kanyang mga tinapos sa krus ng Kalbaryo, we're forgiven completely for our past, present, and even future sins. Now, let me give you these two verses bilang patunay na all types, all forms, and all varieties of sins were forgiven at the cross. Let me give you Acts 13:39. And by Him, yung pong Him dito, capital H, referring to Jesus Himself, everyone who believes is justified from all things from which would that be justified by the law of Moses. See? Tayo po'y pinaging matuwid. We were made righteous from all things by believing in Christ alone. Now, take note of the word all in this passage. In Greek, it's P-A-S, pass. Pag sinabing pass, all kinds, all types. Kuya, pakiayos yung types, gawin mong E. Yan. All forms, all varieties, everything. So, we have been forgiven from all types, all varieties, all forms of sins. Praise God. Napakahusay ng Diyos. Amen. So, tayo po'y pinatawad na talaga from everything from which would that be justified by the law of Moses. Isa pang talata, Colossians 2:13. And you being dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, He has made alive together with Him, having forgiven you all trespasses. Now, itong talatang ito napakalinaw na eh. Having forgiven you all. Pero hindi pa rin matanggap ng ilan sa mga kapatid natin na nasa mixture. Sinasabi nila, inaakusahan tayo, tinuturo daw natin that being a hyper grace pastor, tinuturo ko daw na that we have been forgiven completely from our past, present, and future sins. Sabi dito nung word na all, in Greek, it's past din eh. All kinds, all types, all forms, all varieties, everything. Forgiven na po tayo. So I hope that is clear or malinaw na malinaw. Now dito naman tayo, pag-usapan natin, isa pang akusasyon na bilang mga pastor daw ng sukdulang biyaya or hyper grace, tayo raw po ay mga anti-law o tayo daw po ay kumakalaban sa kautusan. Hindi ko po gagawin yon. Ako po ay respect the law so much. Napakataas po ng standard ng law ng Diyos. At ako po naniniwala ako na meron pong dahilan ng Diyos kung ba't po niya ibinigay ang kautusan. It's for us to see how sinful we are. Parang salamin po yan eh. At nang sa gayon, makita po natin yung ating need for a Savior. Why? Because we cannot fulfill the law. We cannot obey the law perfectly 100%. So ano pong ma-realize natin? Ba't binigay ng Diyos ang law? And then we would come to realize
that we are in need of a Savior. And that's why He gave us Jesus Christ, God's Son Himself, to fulfill for us the law. Amen. So tayo po mga nasa hyper grace, kinakalaban ba natin ang kautusan? Hindi po. Inaakusan tayo mga antinomian daw po tayo. Now, alamin po natin. And I quote, nabasa ko rin po ito sabi ng mga nasa mixture na uma-accuse sa atin. Antinomianism. This is the belief that Christians are not obligated to obey moral or ethical laws because they are under grace. Actually, mainam po na maunawaan natin na bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano at Hentil, na kung kayo po ay isang mananampalataya, plus at the same time Hentil, alam niyo ito po ang katotohanan, natanggapin natin. Paniwalaan po natin na talagang hindi po ibinigay ng Diyos sa mga Hentil ang lumang kasunduan ng kautusan. Amen. Dahil, hindi nga po tayo mga Hudyo. Now, pag sinabing Hentil, kung kayo po ay Pilipino, Hentil ka. Kung kayo Amerikano, Hentil ka. Kung ikaw ay Koreano, o Chinese, or Japanese, Hentil ka. Pag Hentil, hindi Hudyo. Hindi po isinilang at hindi talaga Israelita. Para po maintindihan natin. Now, the old law-keeping covenant, FYI, was exclusively and uniquely given to the Jewish people. Hindi tayo Jew. So, hindi po ito ibinigay sa atin. At kung tayo po yung mga mananampalataya, we are under the pure grace of God. Now, let me give you this verse bilang patunay that the old law-keeping covenant was exclusively and uniquely given to the Jewish people. Ephesians chapter 2, verse 12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel, and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Linaw, mga kapatid. Sa Tagalog, basahin natin. Mga taga-Efeso 2:12. Noong panahong iyon, hiwalay kayo kay Kristo. Hindi kabilang sa bayang Israel. So, kung hindi tayo kabilang sa bayang Israel at hindi saklaw ng tipan, yung tipan po dito ay kasunduan. In other words, na nakabatay sa mga pangako ng Diyos. Noong nabubuhay kayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. So, I pray na naging malinaw po ito sa atin. So, bilang mga hentil na lang, hindi po talaga para sa atin ang lumang kasunduan ng kautusan. So, bilang mga Kristiyano, tayo po mga mananampalataya, this is good news. Tayo po ay kabilang na at dapat po inilalagay mo ang sarili mo. Hindi sa ilalim ng lumang kasunduan ng kautusan, bagkus sa bagong kasunduan ng purong biyaya ng Diyos. Actually, bilang mga hentil, ang totoong termino po na dapat natin gamitin, tayo po ay nagpapasailalim sa kasunduan ng purong biyaya. Kasi hindi po ito bagong kasunduan. Bagong kasunduan para po sa mga Hudyo kasi meron silang luma. Pero para sa ating mga hentil, wala talaga tayong kasunduan na kabilang noon pa man. Isa lang po tayo kabilang, tayong mga hentil na Kristiyano sa isang kasunduan. At ito po yung kasunduan ng purong biyaya sa atin ng Diyos. Hebrews 8 verse 6, but now He has obtained a more excellent ministry. Take note, more excellent. Yung previous covenant, it was just an excellent ministry, but ours today is a more excellent ministry in as much as He is also mediator of a better covenant which was established on better promises. Bakit po mas excelente yung ating covenant na kinabibilangan sa ngayon? Because today, ang atin pong kinabibilangan na covenant of pure grace, ang mediator po dito ay ang ating Panginoon Jesucristo. This covenant of pure grace is between God and His Son Himself. Yung old law-keeping covenant po ay isang lumang kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng representante ng mga Hudyo na si Moses. So yung old law-keeping covenant was based on sa kanilang mga efforts to fulfill the law, because old law-keeping covenant was based on man's capability in fulfilling the law. So yun po ang kaibahan. So tayo po bakit tayo ay blessed? Because binabase po ng Diyos ang kasunduan ito kung bakit po natin tinatanggap ang mga pagpapala at biyaya dahil po sa pagsunod ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya po sabi ng 2 Corinthians 1 verse 20, for all the promises of God in Jesus are yes, and in Him amen, to the glory of God through us. Amen. Kung bakit mas mainam po ito
Dahil, isa pang dahilan, pinawalang bisa na at pinawalang saysay na rin po yung lumang kasunduan ng kautusan. Yes, so mga kapatid namin na nasa mixture, mga nasa old law keeping covenant pa rin, nilalagay ang kanilang mga sarili sa kautusan. Yan pong lumang kasunduan ng kautusan ay wala na pong saysay. Annulled na. Obsolete. Now, may verse ba tayo? Wala na pong bisa. Paso na. Ika nga sa wikang Tagalog, it's found in Hebrews 8:13. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete, referring to the old law-keeping covenant. And whatever is becoming obsolete, now, in-amplify pa po yung word dito na obsolete. Out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. So, wala na po. Paso na talaga ang old law-keeping covenant. So, ba't mo pagagamitin yun? At ba't ka pa magpapasailalim doon? Now, this is a good question. If the Bible is telling us that the old law-keeping covenant is already obsolete, out of use, annulled, are there new commandments under the new covenant of pure grace? Meron ba mga bagong kautusan sa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya? That's a good question. Well, the answer is yes. Mamaya po pagyayamanin natin at aalamin natin itong mga bagong kautusan sa ilalim ng bagong kasunduan ng purong biyaya. Now, balikan po muna natin yung pag-usapan natin yung this time Hebrews 8 verse 7. Kung bakit kinailangan po ng Diyos na gumawa ng bagong kasunduan. Kasi yung old law-keeping covenant po ay meron pong kakulangan. Kakulangan sa kaninong bahagi. Once again, gaya na sinabi ko kanina, yung old law-keeping covenant po was a covenant between God and His people, the Israelites or the Jewish people. Ang representante po dito was Moses. Now, tingnan po natin ang Hebrews 8 verse 7. For if that first covenant had been faultless, then no place would have been sought for a second. Basahin natin sa Tagalog. Mga taga-Hebreo 8:7. Kung walang kakulangan ng unang tipan o unang kasunduan, yung pong word ng tipan dito ay kasunduan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Now, bakit po kinailangan pa? Bakit may kakulangan? Kasi po, hindi po naging tapat ang mga Hudyo sa kanilang tipanan sa Diyos, sa kanilang kasunduan. Yun po yung kakulangan. Kasi nga po, gaya na sinabi ko kanina, ang old law-keeping covenant was based on man's effort in keeping the law. Dapat talaga, hiningi po ng kautusan, 100% obedience. Hindi ka pwedeng sumalya doon. At pag sinabing kautusan, hindi lamang po yung, kasi sa panahon natin ngayon, hinihiwalay po yung moral law sa Levitical law. It's a composite whole. Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang Levitical law sa moral law. Now, ilan po yung Levitical laws? Ito po ay 603 plus the moral laws. Yan po ay 10. So pag in-add up mo yan, that's 613. Hindi mo pwedeng paghiwalayin yan, mga kapatid. Composite whole po iyan. Now, according to verse 7, God found fault doon po sa old law-keeping covenant. And that's why, kinailangan po niya gumawa pa ng isang kasunduan. At yung kasunduan na binabanggit po dito, it's the new covenant of pure grace. Now, bakit? Gaya po na sinabi ko kanina, He found fault with the first covenant, which is the old law-keeping covenant. Kanino pong fault? Sa pagkakulang po ng mga tao sa pagsunod. Basahin natin ang mga talatang 8 hanggang 10 ng mga taga-Hebreo 8. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Kaya't sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, nagagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Huda. Verse 9, hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Ehipto. So malinaw, mga kapatid, hindi na ito yung old law-keeping covenant. Sapagkat hindi sila naging tapat sa pagkikipagtipan sa akin, kaya't sila'y aking pinabayaan. Verse 10, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Sabi ng Panginoon, itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos, isusulat ko ito sa kanilang puso, ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. So ito pong kautusan na ito ay isusulat daw po ng Diyos sa ating mga puso at itatatak sa ating mga isipan. Now, the question is, anong kasunduan po ang tinutukoy dito ng Diyos na itatanim sa ating isipan at isusulat sa ating mga puso? Ito po ba yung lumang kasunduan pa rin ng kautusan? Well, hindi na. Hindi na. Bakit? Kasi sabi po ng Hebrews 8:13 na binasa natin kanina, yun pong lumang kasunduan ng kautusan, napakalinaw, ito po ay paso na. Wala ng bisa. So kung ito po ay paso na, obsolete na, wala ng bisa, paano mo gagamitin pa? Kayo po ba ay umiinom ng gamot na expired? Of course not. Kasi expired na po yun.
Kumakain ba kayo ng mga pagkain na expired na? Hindi rin po, may masama pong epekto sa inyong katawan. Maaring sumakit po ang inyong mga tiyan at baka kayo po ay makaramdam na hindi maganda sa inyong katawan. Now, balikan natin yung sinasabi ng Hebrews 8:13. When God speaks of a new covenant, He makes the first one obsolete. And whatever is becoming obsolete, out of use, annulled, and growing old is ready to disappear. So hindi na po isusulat ng Diyos yon sa ating mga puso at hindi na po niya iyon itatanim pa sa ating mga isipan. Kasi it doesn't make sense. Bakit niya gagamitin yun? Ba't niya pa itatatak o itatanim sa ating mga isipan at isusulat sa ating mga puso yung lumang kasunduan ng kautusan? Kung yun po ay pinawalang bisa na, wala na pong saysay. It doesn't make sense, mga kapatid, no? Now, tingnan niyo po ito, bibigay kong bagong verse naman. It's found in John 14:15. Dito po nagkakaroon ng problema ang maraming mga nananampalataya. If you love me, keep my commandments. Now, pag tinanong mo dito yung mga kapatiran natin usually, sa mga nasa mixed churches, sasabihin nila, pag tinanong natin, ano yung commandments na binabanggit dito ni Jesus? Eh, syempre, it's the 10 commandments. Really? Yun po ba talaga ang sinasabi ng Panginoon? Tapos sabi ng Panginoon dito, ang turo ng maraming churches, if you love me, in other words, keep the 10 commandments. Tama po ba ang konteksto? Now, take note of the word commandments here. It's entole. Ano ibig sabihin ng entole? Authoritative prescription. Authoritative prescription. Prescription. Ang prescription, pwede mong sundin, pwede hindi. Di ba? Di ba nagbibigay ng prescription ng mga doktor? Halimbawa, ang prescription, bilhin mo yung gamot na ito, inumin mo ng ganyan, ilang beses. Prescription yun. So, nasa sa inyo kung susundin ninyo. So, it's a prescription. So, alamin natin, ano itong commandment na ito? Ito po ba yung lumang kasunduan ng kautusan? Does this commandments referring to the 10 commandments? Now, basahin natin in John 13:34-35. A new commandment I give to you. Ang linaw, mga kapatid, a new commandment. Now, let me ask you, yun po bang new commandment ay referring to the old law-keeping covenant commandments? No. Sabi kasi new commandment eh. So, what is this new commandment? Sabi ni Jesus, I give to you that you love one another. Paano daw tayo ay magmamahalan as I have loved you, that you also love one another. So, this behooves us. Alamin natin kung paano ba tayo minahal ng Panginoon so that we may love one another. So this is Jesus' new commandment. Ang galing. So pag sinabing new commandment, pakilagay nyo nga po sa ating comment section. Pag sinabi ba nating new commandment, luma pa rin yun? That's a good question, di ba? So pag sinabi ni Jesus may new commandment na, so ibig sabihin, talagang wala na po yung old law-keeping covenant, wala na po yung kautusan. Bakit? Hebrews 8:13, once again, it's annulled, obsolete, out of use. Sa Tagalog, pinawalang bisa, pinawalang saysay. Now, tuloy-tuloy po tayo. 1 John 3. Dito na tayo, Kuya Aves. 22-23. And whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do things that are pleasing in His sight. Verse 23. And this is His commandment that we should believe on the name of His Son, Jesus Christ, and love one another as He gave us commandment. Now, ito pong mga words dito na commandment, entole lang po ang sinusulat dito. Entole, which means authoritative prescription. So, the new covenant commandment behooves us to know how much God loves His Son or how much Jesus loves us. Yun pala ibig ko sabihin. So, kapag nalaman natin kung gaano tayo kamahal na ating Panginoon Jesucristo, meron na tayong meron tayong paghuhugutan to how to love one another. Amen. And 1 John 4:11 tells us, Beloved, dito tayo sa 1 John 4:11, Kuya. If God so loved us, we also ought to love one another. So the more po na nauunawaan natin that Jesus loves us so much, talaga namang hindi tayo nahihirapang mahalin ang bawat isa. Okay, let's go back to John 14:15. If you love me, keep my commandments. Now, yung pong commandments here, in Greek, it's entole. Ano ibig sabihin once again, entole? Authoritative prescription. So, ibig sabihin, hindi na po, yung commandments dito, hindi na po ito tumutukoy sa 10 commandments. Kasi nga po, ang old law-keeping covenant, according to Hebrews 8:13, ay annulled na, obsolete pa. Out of use. Sa Tagalog, pinawalang saysay na. Amen and amen. Because Jesus on the cross
fulfilled the demands of the first covenant, and He established the new covenant of pure grace through His death. Yes. Na itatag po ang bagong kasunduan ng purong biyaya sa pamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi po ng kanyang pagsilang, according to 9:15 ng Hebrews. And for this reason, Jesus is the mediator of the new covenant by means of death. Now, sa kabila po ng mga katotohanan na ating tinatalakay, now, kung kayo po ay sasabihin mo sa sarili mo, basta, Pastor, hindi pa rin ako naniniwala sa iyo. Magpapatuloy pa rin ako na naniniwala ako, Pastor, na sa ilalim pa rin ako ng kautusan bilang isang mananampalataya. Kasi yun naman po talaga ang tinuturo ng maraming sambahan sa ngayon. Now, pakatandaan po natin na kung kayo po ay bagaman hentil kayo, sabi po ng Biblia, hentil ka. Pero nagpapasakop ka pa rin sa ilalim ng kasunduan ng kautusan, ito po ay dapat ay nagpapasalalim pa rin po kayo sa panuntunan nito. Let me give you Romans chapter 2 verse 14. When Gentiles who do not have the law, since it was given only to Jews. Ang linaw gaya na sinabi ko kanina, the old law-keeping covenant was exclusively and uniquely given to the Jewish people. Ang linaw na sinasabi ng Romans 2:14. Do instinctively the things that the law requires, guided only by their conscience. They are a law to themselves, though they do not have the law. Now, basahin natin sa Tagalog. Still, Romans chapter 2, verse 14. Kapag ang mga hentil na hindi saklaw na kautusan ay gumagawa batay sa panuntunan nito, ayon sa kanilang likas na pag-iisip, ito'y nagiging kautusan na para sa kanila. Now, dapat po natin isaalang-alang, mga kapatid, pakatandaan po natin na ang kautusan po, para po sa mga nasa mixture pa rin, this is for you. Pakinggan po niyo ito. And I'll be giving you verses upon verses. Ang nire-require po ng kautusan ay 100% obedience to the law. Hindi pwede yung 99.5%, hindi rin pwede yung 99.9% na kung isa na lang. Di ba pwedeng pagbigyan ng Diyos? So, hindi po. Because God's law is so strict, pristine po ang kautusan ng Diyos. So, it requires 100% obedience. Now, pag hindi po ninyo na isakatuparan ang lahat ng kautusan, sabi ng James chapter 2 verse 10, for whoever shall keep the whole law and yet stumble in just one point, he is guilty of all. Take note. That's James chapter 2 verse 10. Basahin natin sa Tagalog. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba, pang mga utos ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. See? So, hindi po pwedeng 99.9%. It should be 100% obedience. Kakayanin niyo po ba yun? Gaya ng sinabi ko kanina, composite whole. It should be, hindi pwedeng 10 commandments lang, hindi rin Levitical law. Kasi pag sinabi nating law, it should be composite whole. Dapat 613. Nagawa mo yung 612, but you missed one point. Sabi pa ng James chapter 2 verse 10, you are guilty of all. Kaya po wala tayong pwedeng ipagmalaki sa Diyos Wala tayong pwedeng ipagmayabang sa Diyos. Now, at kapag nalabag mo ang kautusan, let me tell you, may consequences po yan, may kasamang sumpa. Hindi po mabuting balita ito, mga kapatid, na nasa mixture. Deuteronomy 11 verse 27a, the blessing if you obey the commandments of the Lord your God. Now, the blessing, in verse 28 pala dapat, the curse, kuya, yung verse 28, sorry, and the curse. Basahin ko na lang, verse 28, and the curse if you do not obey the commandments of the Lord your God. So, ibig sabihin, pag hindi ka nakasunod, may kasamang sumpa. Yun ang nakakalungkot. Pag nakasunod ka sa kautusan, you will be blessed. But, if you fail to comply, it should be 100% obedience, may kasamang sumpa. At alam niyo po ba ang sumpa, kung gusto niyo basahin ang listahan ng mga sumpa, it's found in Deuteronomy chapter 28, verses 15 until 68. Alam niyo kung ilan po mga sumpa yung nakalista doon? 54 curses. Inisa-isa ko po yan. Ganong kadami, mga kaibigan at mga kapatid. At kung gusto niyo pong talagang magpasailalim dyan, yun po ang nakakatakot na kapahayagan. May kasamang sumpa. So dapat, top din mo, 100% obedience. Hindi pwedeng 99.9%. It should be 100% obedience. Once again, para malaman niyo po yung sumpa, kasi sabi ng Deuteronomy 11:28, and the curse, if you cannot fulfill completely, if you not obey the law completely. Yung curse po, once again, it's found in Deuteronomy chapter 28, verses 15 until 68. Hindi ko na sinulat dyan Sa dami. At ang curses po, all in all, 54 curses. Pag hindi po kayo nakasunod.
at nakasunod kayo, but you miss one, nako, isa po doon, mararanasan po ninyo. Yun po ang hindi magandang bagay. At kung pag-uusapan naman, tignan po natin, meron pa ako isang nabasa. Ito po, sabi ng mga nasa mixture, and I quote, "The law has a purpose. While believers are not saved by keeping the law," so nagkakaisa tayo doon, ha? "It reveals God's character, exposes sin, and serves as a guide for righteous living." Now, is it true? Talaga, ang kautusan po ba ay gagabayan tayo sa ating pamumuhay na matuwid? Samantala, iba po sinasabi ng Biblia, Romans chapter 3, verses 19 till 20. "Now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law." Now, kung kayo po, para sa inyo po ito, nagpapasailalim pa rin sa kautusan, "that every mouth may be stopped, and all the world may become guilty before God." Yun po ang purpose ng law. Verse 20, "Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in God's sight. For by the law is the knowledge of sin." So the more po binibigay ng pastor sa inyo ang kautusan, nagiging knowledgeable kayo about sin. Is that good news? Hindi po. Sundan pa po natin Romans chapter 5 verse 20. "Moreover, the law entered that the offense might abound." Naparito daw po, ibinigay ang kautusan ng managana ang kasalanan. So hindi po umaakma do sa kiniklaim ng mga umaayaw sa hyper grace na ang law daw po ay binigay ng Diyos para ito po ay gabay natin sa pamumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Now, ang sabi ng Biblia, salungat sa sinasabi po ninyo, ang sabi ng Biblia, hindi po yung law ang siyang gagabay sa atin at magtuturo sa atin para mamuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Laverne? Alam niyo po ang sagot? It's grace Himself. Actually, Jesus Himself. Si Jesus po kasi yung grace eh. So ang biyaya po ang siyang magtuturo at maggagabay sa atin sa pamumuhay ng matuwid sa harapan ng Diyos. Hindi po ang kautusan because, bigay po sa inyo isa pang talata, 1 Corinthians 15:56, "And the strength of sin is the law." Oh, mga kapatid, so hindi po ang law ang siyang gagabay sa atin para mamuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. The more po na kayo po ay ibinibigay sa inyo ang law na nanagana ang kasalanan. Now, let me give you Titus 2, verses 11 till 12, bilang patunay na ang biyaya po ng Diyos ang siyang magtuturo at gagabay sa atin sa pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. "For the grace of God that brings salvation has appeared to all men." Verse 12, teaching us, anong magtuturo sa atin? Yung biyaya po mismo ng Diyos. "Denying ungodliness and worldly lust, we should live soberly, righteously, and godly in the present age." Amen and amen. Ang linaw, mga kapatid. So pakatandaan po natin, naparito po ang Panginoon. Bakit? Kasi kung sapat na po ang lumang kasunduan ng kautusan, at kung susunod po ang tao sa kautusan para siya po ay maging kaaya-aya at maligtas, hindi na po sana ibinigay pa ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. John 3:16, "For God so loved you that He gave His only begotten Son." Kasi kung sapat na po ang kautusan para sa kaligtasan ng sino man, sana hindi na binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Alam niyo po sino mismo ang bugtong na anak ng Diyos? Si Kristo. Ang ating Panginoon Hesukristo, siya po mismo ang biyaya ng Diyos. Ibinigay sa atin bagaman hindi po tayo karapat-dapat. I believe that Jesus is God's grace Himself. Amen and amen. So nung ibinigay po ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, tinapos na po ng Diyos ang kautusan. Now let me give you Romans 10 verse 4. "For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes." Kasi under the old law-keeping covenant, ang pagsunod po nila sa kautusan ay maghahatid daw po sa kanila sa pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Wala pong nakasunod eh. Hindi po nila naisakatuparan yun. That's why God gave us His Son. Para tapusin na po at wakasan na. Because for Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes. Now take note of the word "end." In Greek, it's telos, which means fulfillment, completion, goal, purpose, and aim. So si Jesucristo po ay naparito para tapusin na ang kautusan. Matthew chapter 5 verse 17 tells us. Meron ka dyan, kuya? Sabi ni Jesus, "Do not think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy but to fulfill." Wow, praise God. So if Jesus already fulfilled the law and the prophets, sino tayo para isakatuparan pa po ito? It doesn't make sense. So all you have to do bilang mga mananampalataya, at kung kayo po hentil pa, talagang ilagay po natin ating mga sarili. Declare that you are now under grace, under God's awesome and hyper grace. Amen. So let's go back to our question. Is God's grace hyper?
So what's your answer? Is God's grace hyper? The answer is yes. God's grace is hyper perisio. Doon po galing yung hyper perisio. Hyper na super pa, abounding pa, exceeding pa. Ating solution for tonight is this. Moreover, the law entered that the offense might abound, but where sin abounded, anak paki dapat dito, natin, grace abounded much more. Yung pong first abounded dito is pleonasmo. Pero yung susunod dito, grace super abounded, hyper perisio. Kaya po mapanghahawakan natin that indeed God's grace is hyper. Amen and amen. Romans chapter 5 verse 20. Kuya, before we end this pag-aaral, pakilagay mo sa green yung first abounded. Kasi maintindihan po natin na talaga namang sukdulan talaga ang biyaya sa atin ng Diyos. Dapat gawin natin parehas na yellow instead of green. So mga kapatid, sa Panginoon, kayo pong mga hindi sumasang-ayon sa amin. Pero yun po talaga ang totoo eh. Ang ebanghelyo po talaga ay ang biyaya ng Panginoon. At ang biyaya ng Panginoon ay sukdulan. Sa English, hyper po talaga. Wala kayong magagawa. At dalayan ko po na mula po sa pag-aaral na ito ay nagbigay po sa atin ng kaunawaan at makita natin na talagang kailangan natin maintindihan. At minsan talaga kailangan natin, hindi minsan, kailangan nating hingin talaga ang gabay ng Banal na Espiritu para maintindihan po natin. Kasi kung gagamitin natin ang ating pangunawa, hindi nyo talaga po ito maiintindihan. It needs the Holy Spirit for us to understand. So ask the Holy Spirit. Sabihin mo sa Banal na Espiritu, Banal na Espiritu, tulungan niyo po ako na maintindihan ko that indeed God's grace is hyper grace. At gusto ko pong kausapin kung kayo po ay first time na napadako sa ating Bible study o matagal na po kayo nanonood and finally, you have decided to follow Jesus, to make Jesus your Lord and Savior. Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your hearts that He was raised from the dead, you shall be saved. So all you have to do, buksan po ninyo inyong mga labi at buksan din po inyong mga puso at sabayan po ang aking panalangin na ito. At angkinin po ninyo itong panalangin ito na nagmumula rin po sa inyong mga puso at labi. Sabihin niyo po ito, Panginoon, aking Diyos, kinikilala ko po ang aking sarili na walang kakayahan para iligtas sa aking buhay. Kaya naman, sa oras pong ito, Jesus, kinikilala kita at tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil naniniwala po ako sa iyong kamatayan doon sa krus ng Kalbaryo ay winakasan na ang kasalanan ko. At makalipas, at dahil sa iyong kamatayan nga, ay winakasan na ang kasalanan ko at makalipas ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli. Salamat po, O Diyos, sa iyong kaloob na buhay na walang hanggan. At salamat din po na aking inaangkin ang iyong sukdulang biyaya ng kaligtasan. Amen at amen. Kaibigan, magkapatid na po tayo sa ngayon. Kung tinanggap niyo po ang Panginoon at sumabay kayo sa panalangin ito, welcome to the family of God. And I invite you every Tuesday night at 7:30. Please join us at tayo po pagyayamanin natin ang hyper perisio ng Diyos, ang kanyang hyper grace, at talaga namang mamamangha po kayo sa tunay na mensahe ng Ebanghelyo. At mula po sa ating mga pinag-usapan ay patuloy po tayong magkaroon ng uhaw sa kanyang salita. At gusto ko naman po ipanalangin, ikaw kapatid sa Panginoon na marahil ay dati, kanina lang kabilang po kayo sa mga hindi sumasang-ayon sa hyper perisio ng Diyos or sa hyper grace ng Diyos. But finally, and praise God, ay nagiging maluwag na po sa inyong puso. Pero may naglalaban pa rin. Pero kaibigan, I would like to pray for you para lubusan po kayong mamangha sa hyper perisio ng biyaya sa atin ng Diyos. So I'll pray for you. Aming Diyos, maraming salamat po sa kapatid na ito na ginamit niyo po ang aming programa para mabuksan ang kanyang isipan na indeed your grace is hyper perisio. Salamat Panginoon dahil sa sobrang sukdulan po nito ay hindi namin talaga maunawaan gamit ang aming karnal na pag-iisip. So we ask the Holy Spirit na gabayan po kami at idaling kami sa tunay na pagkaunawa mula sa mga katotohanan ito. At salamat po for using our program Solution with Laverne Ducot
Ito po aming Bible study online para marami pong tao at mananampalataya at mga kapatid namin sa Panginoon ang tanggapin ang katotohanan ito. Lord, I thank you so much. And this I pray in Jesus' name. Amen and amen. Well, kaibigan, nagbabalik tayo and this is Solution with Laverne Ducot. Ako po yon at maraming salamat still for joining me tonight. Tayo po ay nasa last stretch na ng ating programa. It's 31 minutes after 8 pero wala namang susunod na programa. So samantalayin ko na ito to thank you all sa mga nakasama natin tonight. Of course, salamat kay Sister Lani Marvin Mariel. Salamat po for joining us tonight. Salamat din sa mag-asawang sila Brother Bear and Sister Edsel Cuevas. Salamat sa ating mga kapatid mula sa Taytay for joining us tonight. Pinabati rin natin salamat kay Brother Fidel Gabiola na nakasama natin tonight. Of course, kay Toti Bill, paring William, salamat sa iyo. And hope to see you soon. Salamat din kay Ate Andeng for joining us tonight. Nandyan din si Sister Eleonora Dacumo, Sister Marisa Remo Paganpan, hello po. Hello kay Brother Ruel. Sister Liza Argana, Sister Dang Mascarinhas. Hindi natin sila nakita nung second Sunday sa Taytay. We hope to see you soon. Sister Rosemary Casoco, Brother Alan Laksina Sirohano. Salamat din kay Sister Meng Francisco. At mga kapatid, kung kayo po ay napagpala at nabuksan ang inyong isipan, please give us a feedback. Kasi importante po ito na maintindihan natin talaga ang biyaya ng Panginoon. Salamat din kay Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, Sister Gigi Cristobal Mendoza. Amen. Sukdulan talaga po ang biyaya ng Panginoon. Sabi nga ni Brother Fidel Gabiola. Sister Marivic Almario, Sister Beth Dimla. Salamat din kay sino pa ba? Sister Helen Joms Mikaya. Sana tama yung pagkabasa ko ng apelido mo, kapatid, ha? And salamat din kay Nanay Julia Vidad, nanonood sa ngayon. Amen, Nanay. Sister I see Brother Ezra James Rayo. Salamat po for joining us tonight. Sister Rosal Camara. Nandyan din si Brother Arvin Makaso Palyanan. Parang hindi natin kasama ngayon si Pastor Willie, no? Nasa Baguio, Pastor Willie. Sister Lilibet Ignacio Cristobal, maraming salamat po. Amen. At salamat din kay Sister Pauline A.B. Grieco. God's grace has no limit, sabi niya. Salamat po kay Nanay Rema. Salamat din kay Sister Fe Solayna Mapala. At yun, maraming salamat po sa inyo. Dalayan ko po na kung kayo po yung napagpala, ay pwede po pakishare po yung ating broadcast tonight. At sa ngalan po ng aming programa, sa ngalan po ni Mami Jo, ni Ate Arian, of course ni Kuya Aves, ating technical director, ay nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagsama sa amin every Tuesday night at 7:30. At bilang pagtatapos, gusto kong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!